Kahapong nakalabas ng PAR o Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando. Nagdulot yan ng malalakas na pagulan at hangin sa ilang bahagi po ng ating bansa. Pero kasunod niyan, pumasok naman ang bagyong Opong. Alamin ang pinakabagong update kasama po ang ating resident meteorologist weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Miyerkules. Kasabay nga ng paglayo nitong dating Super Typhoon Nando, meron tayong panibagong binabantayang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay naging bagyo kahapon ng umaga at kahapon around 4 p.m. nakapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at binigyan ng local name na Opong. Ito pong bagyong Opong ay lumakas pa at ngayon ay nasa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 65 km per hour malapit sa kanyang gitna. At minsan, may mga pagbugsong umabot sa 80 km per hour. Sa ngayon, sumusubsub pa yan ng bagya pero yan po ay kikilos na at tutumbukin itong Eastern Visayas at Bicol Region sa bilis na 20 km per hour sa susunod na mga araw. Ito nga ang dating Super Typhoon Nando ay palayo na sa ating bansa at wala na po yung direktang epekto sa atin. Pero ang habagat po o southwest monsoon ang nagdadala po ng mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito nga ang bagyong Opong ay babantayan natin in the next few days dahil ngayon ay inaasahan natin itong maglandfall o tumama sa lupa. Maaaring sa darating na Thursday, yung kanyang panglabas na kaulapan ay sasabit na dito sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Pinaka natin mararamdaman yung kanyang lakas ng hangin at mga pagulan ay sa darating na Biyernes hanggang Sabado habang tumatawid po yan dito sa Bicol Region at areas po ng Mimaropa. Diyan po natin mararamdaman yung mga pagulan yan. Yung ating concentration ng malalakas na pagulan ay nandito nga sa Bicol Region, Mimaropa, kasama po dyan ang Calabarzon. Apektado rin po niya ng Metro Manila sa darating na Biyernes hanggang Sabado habang tumatawid po yan. At meron din po tayong mga pagulan dito sa eastern section ng Luzon, kasama po dyan ang areas ng Aurora, Isabela, Cagayan, maging dito sa Quirino. Yan naman po yung inflow ng ating hangin dyan. At maliban dyan, meron din po yung pagpapalakas ng habagat o inflow ng hangin naman dito sa ibabang bahagi niyan na magdadala po ng maulap na panahon dito sa areas ng Visayas at Mindanao. At possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. So, in general, buong bansa po ang maaapektuhan ng pagdaan ng bagyong Opong at pagtawid sa ating bansa. Pero yung ating pinaka-concentration ng malalakas na hangin, malalakas na pagulan nito ay nandun po sa areas na dadaanan na malapit sa gitna nito. Kaya ngayon pa lang maganda at mag-ingat na tayo dahil habang papalapit pa lang itong bagyong Opong. Dito nga sa Metro Manila ngayong araw na ito, although nababawasan yung ating mga pagulan, maulap pa rin po ang ating panahon at madalas pa rin po tayo makaranas ng mga paminsan-minsan pagulan at malalakas po yan kapag meron tayong mga nararanasang thunderstorms. At minsan din meron tayong mga breezy o yung ating mga hangin na nararamdaman at minsan may pangapagbugso din po yan. Kaya sa mga lalabas ng bahay ngayon, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong. At kung wala naman po tayong importanteng gagawin, ay magstay na lamang po tayo sa bahay para magstay safe po tayo. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.